there. The next answering my prayer and giving me victory. Let us pray. Father God, salamat sa imong pulong nga imong i-bless karon. Hallelujah nga maghatag o Dios og kabusog, kalikon. Hallelujah sa nakalab Espiritu, Lord. And continue to bless your people around the world gathering together to hear your message, to worship you in spirit and in truth, to be strengthened and empowered by your powerful presence, Lord God. Let your anointing will flow, God, from thy throne of grace to your servants and will flow down, O Lord God, hallelujah, to thy people, O Lord, that your presence will manifest strongly, O God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. So please be seated. Now, this is in the book of Psalms, Salmo, and the message of God is about the righteous and godly, ang matarong ug ang Dios nun. So, they are different words, but same lang siya nga atubangan sa Ginoo. Righteous ang matarong ug ang Dios nun. Ang Dios nun, hallelujah, gitawag pud nga matarong, but not all context is matawag pud nga ang godly may mong righteous. But the righteous gid siya. Pwede ang godly lang siya, pero dili po siya righteous. So, na-difference, pwede po magpareha sila o pareha silang duha. Let's proceed to the next one, the key verse. Ingon pa diri, open for me the gates where the righteous enter. Abriha para kanako ang ganghaan, nga diin ang mga matarong makasulod, and I will go in and thank the Lord. These gates lead to the presence of the Lord, and the godly enter there. So naay ganghaan sa mga matarong nga kaagian kasudlan. Ang mga daotan dili pwede dito. In the temple or templo sa Old Testament, daghan dito ganghaan. Na ay sheep gate, na ay dung gate, na ay water gate, daghan jud kaayo nga mga gate. So, dapat kung unsa na nga gate dito moagi ang dung gate, dito moagi ang mga hugaw. Dito ipaagi ang mga hugaw, mga basura. Ang sheep gate, dito moagi ang mga sheep. Oh, so inga na siya. Now, this gate is the righteous. The righteous can enter into this gate. Open for me the gates where the righteous, mga ganghaan. Mga ganghaan nga diin moagi ang mga matarong. Kaya unsa may purpose sa mga matarong nganong musulod man anang ganghaan? Unsay purpose nganong musulod? For attendance lang ba? For show up? Para ipakita nila nga na sila, present sila? But according to this verse, nganong musulod ang mga righteous, nganong ipa-open ang gate sa righteous, matod pa kay musulod kuno para mo go in and thank the Lord. Musulod ta sa balay si Ginoo, mulod ta sa gangaan sa pagkamatarong, gangaan sa matarong para pasalamatan natong Ginoo. There are many things to thank the Lord, even a single day, many things to thank the Lord. Because the time nga magmamatata nga buhi pa ta, that's a wonderful gift. Amen. Hello. Buhi pa ta. Unya makabarog ta na may uban buhi lagi, pero di nakabakod kay sakit na ang batang nanggahi ng mga nerves, di na ka, nang hupong na. So, every day, a lot of things to thank the Lord. At isa nga giingon sa salmista, nga bri ang gangaan para ang matarong makasulod, kay musulod ko kay magpasalamat si Ginoo. So, let's proceed to the next slide on that. Okay, next slide pa. So, the righteous and godly enters into the gates to the presence of the Lord. Ang matarong o mga Dios nun, makasulod sa ganghaan nga diin paingon sa presensya si Ginoo. So muna ang dapat purpose na to nga makasulod ta sa simbahan, nga maka-feel na to, ma-feel na tong presence ni Lord, because kawang manggod nga magsimba ta di na to ma-feel ang presence ni Lord. O dili basta-basta ipa-feel ni Lord ang iyang presence kung dili tahangop pud ana. Hello. Di ba kung dili tahangop, Lord, tagalong, anak, dili po na ipa-feel ni Lord. Nga naman, kabalo siya. So, what you sow, you will reap. If you are desiring for it 100%, He will also give you that desire 100%. So, isa ito gusto ko musulod. Kay, aron nga, makapasalamat ko to thank the Lord. Mo gani na nga, every time I sing praises unto the Lord, I pray unto the Lord, I always remember what God has done in my lives.
in my life, what He did in my life. Aron maka-ending tag pasalamat ngadto kani kung dili ta mamalandong unsa gibuhat nila sa atong kinabuhi, di man gud ta mag-ending og pasalamat. Di ba? So the righteous and godly enters into the gates to the presence of the Lord. Ayog idisar nga nara kas outer court, dara sa gawas, di ba, sa tabernacle, sa outer court sabak kay sanan aditong offering. Sabak kay sanan sa holy place mingaw na siya. Tingnan naman natin itong word of God na ihatag ni Lord. Labi na sa pinaka most holy place, of the most holy place, kuanagit siya. Gabi na siya kamingaw. Why? Kung ibutang na to sa water level, ang most holy place, laom na kay siya. Diba ang laom na tubig, hilom na kay siya. May mga tao nga hilom, pero namalandong. Mga taong hilom, aba namalantong, ang uban, ako na sa problema, ka hilom. So, daghan hinungdan nga nung hilom ka, namalantong, kas kais ginoon, ako na sa problema. O nagula-ula, kag asa ka paingon, maglaag. Asa ka paingon. But sa, open for me the gates of the righteous, that I may go in and thank the Lord. So, sa purpose mo sa pasalamat as Ginoo. Nga nung ipasalamat na for the answered prayer, for the victory. Di ba ganina? Pasamat kay, gitubag niya ko pag-ampo, gitagaan ko niya kadaugan. So isa-isahon na to, dumdum ang ibuhat ni Lord para makapasalamat na niya. Kung dili ta mo, kanang muhilom na lang. Kasi Lord, naka-understand man, nagpasalamat ko. We have to practice our mouth to speak unto the Lord, to thank Him verbally. Not to let Him understand only in our minds. Dili na to nga, ipasabot na to sa nila. Pasalamat na po sa mind. Sa to, thank the Lord. Pasalamati si Lord. Verbally. O sa maikin na itong pasalamat ng tao, pero sa Ginoo, di na ka pasalamat. Pabito ni silang milas, una, yung people pa niya, ipatindog, ipag-ampo. Di lagi kuti. Akarugan, baga ng mga baba, wala nagnaong. Ano man, it's, ang atong pagpasalamat, pag-testify sa goodness ni Lord, na-practice na ta nga, i-conquer na to ang atong kahadlok sa pag-atubang sa tao. O na-practice na to atong atong speaking skills nga makikistorya si Ginoo. Hello? Diba? Kay dili ta mapuslan kung maulawon ta kasama ko dyan. Hello, let's proceed to the next slide. So, the righteous, number 2, praise the name of the Lord. Ang mga matarong mudaig sa ngalan sa Ginoo, walay laing daygon. Ngalan sa Ginoo, ang ngalan sa Ginoo, agamuhanan, o walay laing ngalan, nga diin di kadlo ko siya, walay laing ngalan, nagtabang na to, walay laing ngalan, nga diin, atulpad the name above all names. Matutpad na, number 3, isa na ako sa isang verse. The righteous and godly lives or dwell in the presence of the Lord. Ang mga matarong o mga Diyosod, makapuyo sa presensya sa Ginoo, dili mag-struggle. Kaya ang dili matarong, the wicked, the ungodly, dili din sila kapuyo sa presensya sa Ginoo. Kuan sila, mag-guilt, mabattered sila, mag-struggle sila. Mag-struggle sila mo nang, muna sa nga, di na kumusing ba dito, kailangan mo gibati. Nga naman, it's the spirit of the enemy that is struggling inside. It's not the church, it's not the presence of the Lord, it's the problem. It's the presence of the enemy na kasulod na natawhana. Amen. Sometimes ang church ipasangin lang, sometimes ang pastor ipasangin lang, sometimes ang worship leader ipasangin. No. It's the spirit that is inside nga, dili isa Ginoo. Kaya sa to, kontrapartido. The presence of the Lord and the presence of the enemy, di gina magkasabot. So, the righteous and godly can live, they praise the name of the Lord and lives or dwell in the presence of the Lord. Let's see the verse on that. Psalm 140 verse 13, surely righteous people are praising your name. Ang mga matarong nga tao, dahil sa ngalan sa Ginoo, wala nila ang daygon. The godly will live in your presence. Ang mga Diyos makapuyo sa iyong presensya. Di mag-struggle. Ga-enjoy. Ga-isik ang presence sa Ginoo. That's the answer of the struggle of some people. Ano man, dili man ko. Anong dili ko pres ilo? Ano di ko ka-in? Anong lahi sila? Lahi ko.
because there's something. The spirit of the enemy is struggling inside. And you could not fit in the presence of the Lord. Hello? Chat? Balik ko na ako sa Psalm 40 verse 13. The first one is NLT, New Living Translation. Surely righteous people are praising your name. The godly will live in your presence. The ASB. Surely the righteous shall give thanks to your name. Di ba kung magdayag ka sa Ginoo, imong gipasalamatan si Lord? The upright shall dwell in your presence. Ang matarong makapuyo sa imong presensya. Di mag-struggle kung dili. Gilong ni Lord, gusto ko na ako ma-feel na ko yung presence. Gusto na ako makita, ma-feel ako yung presence. Kadumdum ko sa sa akong lolo lagi na ako. Sa tawag na to, tatay kay papas akong mama. Tigulang na. Tsukiro na to siya nagdaon. And ko nga, kana kini lagi akong nadala kay butos akong gibit-bit ato siya. Ayaw ka bala ka ano sa dalon. Ang importante imong presensya kung makita. Di ba? Sometimes dili ta ka bisita kay mauikog ta, maulaw ta nga gamay atong gidala. Kay mo gyud una. Ang atong nga bisitaan, wala sa nalago na uno sa imong badala. Imong presensya ilang gihuna una nga mutunga lang imong presensya. Sa to, sa gilong ni Sir Nini, ang iyang anak katag na makita. Hello? Diba? Praise God. Kadumtunan ako sa birthday ni Mama. Nagdaot man lagi ko ito. Sabi ito siya, dito man mag-birthday sa ila ha. Nagdaot man ko rin ako, di ko magkaanto. Ayan siya, man, makatunga si Shirley. O, dito nga, dito ko kay, ginaman po gali dito tunga. Okay na akong lawas, makakuha na ni. Kaysa labi mag-birthday atong Mama. So, ingan na. Pag honors atong Mama, bisag ginagmay atong matabang, mapakita. O, wala tayo matabang, presensya na nato. Dako na nagkahimuan, di ba? Hello? So, ingan na, mintras nga buhi pa atong kuan ginikanan, atong palanggaw, di kay pahilak-hilak, patagluwa nga wala kaputulan, nagpatay na. Nigbuhi pa, luha sa ginikanan, tungkol sa pagka-problema mo ay tulog. Luha sa pagproblema, luha sa kaguol. Ang mama, papa nagtulog. Tungkol sa badlungon nga anak. Ay nang badlungon nga anak, kaya kamatay na, luha na po niya magtubod. Anak pa nagmahay. So, dili na to nasundon. Babawaan na to, gigihante si Ito sa Santo sa Ginoo. Kaya nga naman, ang matarong atong gibuhat. Wala ta nagbot og matarong sa ulahin ng mga panahon. Amen. So let's proceed to the next one. Psalm 100 verse 1 to 3. Shout with joy to the Lord. Singgit uban ang kalipay ngadto sa Ginoo, all the earth. Tibo kalibutan tanang taos kalibutan. Siya singgit og kalipay ngadto sa Ginoo. Worship the Lord with gladness. Simbahan Ginoo ba ng kalipay? Kamalipayan ka nga Lord. Kabalipayan kang grabe gibot ni Lord ng simanahon. Grabe gibuhat ni Lord sa imong giampuan, grabe gibuhat ni Lord sa imong mga prayers gitubag. Asa worship the Lord with gladness. Namalipayan ka nga ga simba ni Lord. Kaya imagine nimo na nasa gibuhat sa kinubasang pamilya. Kung come before Him, doon ka niyang singing with joy. Doon ka niyang nga mag-awit kang malipayon. Awit kang malipayon, makangisi ka. Balagin na sa uban, sa nananabuang, kung ngisi-ngisi, na siya. May nananang mabuang tas ino, kay mabuang tas problema. Amen. Hallelujah. Glory to God. Acknowledge that the Lord is God. Ilhang ang Ginoo. The Lord is God, ang Ginoo maong Dios. He made us, naghihibuat na niya, we are His, iyata. We are His people, iyata katawan, the sheep of His pasture, ang mga karniro sa iyang pastuhan. Yan, acknowledge ato nga, unsa atong status, unsa atong standing before the Lord. Unsa ta atubangan si Ginoo. Diba? Sa to, shout with joy to the Lord. Sa to, in our house, we are free to express our feelings, to dance and sing and so on and so forth. Also in the house of the Lord. If you love to express yourself by singing and dancing, shouting hallelujah during the time of praise and worship, we are free to do that. Kadumduligi ko sa una. Isa nga, ipadangat sila sa tayo. Grabe ka problematic siya. During sa worship, nisinggit gid siya, gibot, singgit siya nga, iyang gilet, go na ginagtanan, siagit gid siya. Human ato. Breakthrough siya.
Wala na nagitago-tago ang problema. Wala na secret, yan nag-reveal. O naka-breakthrough siya. Nga na. Ihatag ta na, dili ka i-reserve. Let's proceed to the next verse on that. So, verse 4 to 5, same verse sa Psalm 100. Enter his gates with thanksgiving. Pagsulod sa ingin ngarian nga mapasalamat o di kay. Niabot na sa simbahan. Ika na pa kayo. Ika na kayo. Dagan kita reklamo. Hello? Uban kami nga wala pa'y building. Toras ilalom sa kahuyan. Napot ay gipost, no? Nga buslot kailang simbahan nag-ulan na. Wala pa dahil lagi po sa kanta pa niya sa kanta. Nga naman! Ang ilang purpose pa simba, mas ginoo. Dili man si Lord after sa place. After siya nga ma-please. Wow! Amen! Siya no? Dili after si Lord sa place, but after siya ma-please. Dili after si Lord sa lugar, after siya nga mahimuot siya, ma-please siya. So enter his gates with thanksgiving. Sulod sa ginan umapapasalamat mo, salamat yung kaayo, Lord, salamat yung kaayo. Go into his courts with praise. Sulod sa iyang kugangaan, uban ang mga pagdaigdaig si Lord. Give thanks to him. Pasalamati siya and praise his name. Dahil iyang nga nagdaiga di kay tanang nga nang isulti nimo kay para way magmahay. Tanang nga lang cute and way magmahay. Ang ending si Lord, dakong pagmahay, kay giapil-apil to mga ngalan nga wala na ilap apil. Lipay ang tanang mga gipanganlan ang Ginoo nag-uol. Kadaghan ba sa karibal? Amo to nakasabot pa mo sa akong ipasabot. Kabulahan mo kung nakasabot mo. Amen. Hello. For the Lord is good kang Dios maayo. His unfailing love ang iyang walay hugpas nga gugma, walay paghugpas nga gugma, continuous forever. Bisa usab masayop ta. Papakyas ta. Apan ang gugma sige na didagay di lang yapan nato. Kung magpaubos ta tulog ya pero tong luwa na feel nato nga gugma si Ginoo. Itandog ta si Ginoo. And his faithfulness continues to each generation. O ang iyong pagkamatinud-an na nagpadayon sa matag kaliwatan. Dili pasabot ng gugma ni Lord, labaw pa ito sa Israelites. Ingyan gugma na ito parehag yapon. Let's proceed to the next one. In Psalm 1964, I will praise you 7 times a day because all your regulations are just. Ingon si David. Ako takang daygon, 7 kahigayon sa isa kaadlaw. Giihap to niya. Di kay ihap na to tanang mga kalisdanan, kasakit, kaguol. Giihap na to ang tanang negative, ang positive na to ihap. Pero sa ito gibuhat sa, I will praise you 7 times a day because all your regulations are just. Kapito po sa kadlaw siya kaday. In the SB, 7 times a day, I praise you for your righteous rules. Kapito sa isa kaadlaw, nagdahig ko nimo tungod sa imong matarong nga gipang buhat. Dahil ko na to. Ang Diyos. Sa kugyatuan, sa Camellia Homes. Pwede ito na kung ikaw ng marriage certificate sa ikasal atong 28. So break sila alas 12 ang mga palit to, mga disciples dito. Devotional sila. Sa TV di ka, o lang sila sa internet, sabay lang sila. Wala na yung musicians magkuan. Wala na yung musicians magtugtog, wala na yung worship leader. Sila lang tanan, mag-join. So yun na, muna yung kanindot diha. Kadumtog ko sa una sa mga daan akong videos. Kinirata na itong TV. Kaya na, so manaog intaw ko dito, baka kita po ko. Naog ko na karon gamay-may na itong TV kay ano mo na mga anak pa ko kay sa daghan na. Munang di na ko ipadaghan ng isa ka slide kay di na ka maklaro. So inga na, makatabang ang technology nga dili na ta mahasol. Nalipay ko paminaw nila nga devotional sila, ga-pray sila, dahil mag-word sila, dahil mag-prayer, dahil sila. Sinuman, di na sila tawgon, automatic na sila mga anak. They were like training. The mature people can able to remember the time to gather and not to gather. So let's proceed to the next one. So Acts chapter 16 verse 20, wooden rods. Si Pablo, si Silas, nagbali man ni sila. Nasukog kaayo ang mga demon spirit o nisulod ang demon spirit sa mga tao. Grupo sa tao. O sa nga city officials, nag-order nga
kulatawon si Pablo Silas ug matud pa kuan sa beaten, strip and beaten with wooden rods matud pa. Kuan sila gapuson sila sa katong kanang kahoy nga diin mo kuan sa ilaha mo gapos sa ilaha. They were severely beaten and then they were thrown into prison. Grabe gid pagkulatan nila, gikulata gid sila kayo. Wala gid sila ilain sala. Wali las posino niya na milagro bitaw. O nasukong demon spirit, dito ni sulod ng demon spirit sa mga tao, nag-accuse din sila, nagsuko sa ilaha, wala to nga, nahitabo nga na-preso tao si Pablo si Silas. So, gipreso sila, the jailer was ordered to make sure they didn't escape. Giingon gid sa kanang kuan, kining dako-dako nga, siguro ang adik gid sila kasiba. So, kung demonyo no? Wala sila krimen. Nagwala na sa prosino niya. Nga milagruhan na ay nga ulian, nga demon possess na ulian. So kung demon spirit sa manimalus na ito'y prisuhan o di na magwali, ar wala na yung ampo. Wala na yung ma-deliverance, wala na yung ma-heal, wala na yung ma-save. Gusto sa iba, inana. Iba priso. Muna, dagkan mga tao karon na priso. Na priso, dili nga priso sa prisuhan sa kalibutan. Na priso, ana sa kaagaway. Dili ka, go in and out. Nara dito, naka-stack up. Let's proceed to the next one. So the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. Priso sila. Kanang kamot diri, nakuan na, isul sa bangag, bisa kamot og tiil, atol fa. Clamp their feet, and ang tiil. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Tungas gabi, nag-awit sila, nag-ampo sila. Kung dili pa sila righteous and godly, magbinasula gid sila, may si Silas nga, ikaw mong Pablo, sige, magkugag pangabog, demonyo, tanaw, nasuko na demon, nga pristo na noon ta. Huwag gid sila nagbinasula. Huwag po na nga sila nga, otro makagawas bito ta diri lang ta magwali lang ta magampo kay aron nga dili ta imong ganang dili ta mga ammo dili ta mga ulawan wa gid sa mga righteous and godly. They are not thinking negative, they are thinking what can please the Lord. Amen. Hello. So nag-awit lang sila, nag-ampo sila because the righteous people are praising and praying unto the Lord and thanking the Lord. So namin na mga piniriso o sa nitabo kaya ba na ko isod ani pag himo nila to nagpalinog ang Ginoo, paglinog ni Lord na nga abri ang pultahan ang ilang gapos na nga tangtang. Why? Kung kita ubanan si Ginoo kay ang righteous people ubanan si Ginoo, kung ubanan si Ginoo tabangan sinubuhian ni Lord mutangtang siya sa gapos. Hello. So muna siguro nato nga si Lord atong kauban pero ni dili nato itakwil si Lord, dili nato siya, dili ta magbagulbol ni Lord siya. Dili pa sila matarma, ingon dito sila bangag. Lord, tungod ba gini mo, Lord? Ganun na priso na noon mi. Sukad o mi na priso. Karon na priso ng ulo, kay na priso, Lord. Tagingon na ba si Lord sa Matthew pa? Ang pipila kaninyo mga priso, itaral sa hukmanan. Apan ayog ka, kabalakaon sa inyong isulti. Kay ako rang ipadangat ang inyong ipamulong dito sa priso. Nga naman, ipawali man kitay. Hello? Ato sa priso, ipawali. Kaya ano man, aron ka na mga piniriso, makapati sa pulong sa Ginoo. Amen. Sumuna nga, kinanglan ready ta, kung unsay assignment ni Lord sa ato, di ka, ayun, nagsig ko, na, kung atong i-challenge si Lord, na, makuha na siya ma-challenge sa noon, may palin, ay mo kabubuto na tuman, Lord, ay, gid pangunahin si Lord, kay, i-challenge ang ayon na, dito dyan makita. Oh, let's proceed to the next one. So suddenly there was a massive earthquake. So din ako, verse 26. Kalit lang ni pati kunong kusugang linog. And the prison was shaken to its foundations. Ang prisuhan nauyog gikas foundation. All the doors immediately flew open and the chains of every prison fell off. Grabe ha? Grabe sila napalinog. Kung iyang ipamove ang iyang presensya, maglinog nga ang tanan nga mga gapos, deliverance. Na ay freedom sa mga tao nga gigapos sa yawa. Ipriso sa prisuhan sa yawa. So nga na, the righteous and the godly is ihatag ni Lord ang pabor nga dili gid ang kaaway mapanampuson. Let's proceed to the next one.
So the righteous and godly offers a sacrifice of thanksgiving to the Lord. Ang matarong ug mga Dios nun, matud pa, muhalad sila og halad sakripisyo sa pagpasalamat kadto sino and fulfill their vows to the Lord. Ilang ituman ang ilang mga panaad kadto sa Ginoo. Let's proceed to the verse on this. Psalm 116 verse 17 to 19. I will offer you a sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. Ako takang halaran sa halad sa pagpasalamat ug matud pa utawag sa ngalan sa Dios. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of His people, in the house of the Lord, in the heart of Jerusalem. Praise the Lord. Ang righteous people, ang godly people, maghalad ug halad sa pagpasalamat. Wala tong simba ron dito ta mga os taguluan. Wala tay giluto karon diha kay tuta musulod dito ta sa taguluan. Sa buhon kay Thanksgiving dito. So to, I will offer a sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord o mutawag sa ngalan si Ginoo. I will fulfill my vows na atay mga panaad. Oh, atay panaod kada tuig. Namuna akong ihatag para sa Thanksgiving, Lord. Akong yearly pasalamat nimo sa yearly favor nimo gihatag sa kuha. Di ka na lang tay panaad, di mamag ni Papa sa uyab, kunya sa Ginoo wala tay panaad. Ako pag atong gihatag nga amount sa atong uyab unsa pa diyan sa Ginoo katiting na mo. Si Lord mangluod, si Lord magzilo si Lord nga. Labaw pa de isya nako, di ba? Kay the more you give, the more you love. Amen. The less you give, the less you love. Hello. So ingana na siya. So ingana ni I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people, in the house of the Lord, in the heart of Jerusalem. Praise the Lord. Asa siya mag-fulfill, asa siya nanaad, o asa siya nanaad, o unsa isaad, para asay panaad, para sa Ginoo, o dito sa balay sa Ginoo. Nga na, ang atong panaad, para sa Ginoo, para sa balay sa Ginoo, para sa iyang kahimayaan. Hallelujah. Isa ka. Ay, mga istorya ba? Mga membro, pwedeng tatua. Tsada kay mga balay. Ang ilang simbahan, pwedeng pangita. Kaya wak magitawon sila sa to, bali-bali sa simbahan. Mga na nasukan ni Lord sa buko bagay. Sa, gwapo kayo inyong balay, gipuyan. Nga wak dyan buko na kung nag-ayos ang balay. Tanakaw mo sa, nagtanaw mo dagkan. Gamay rin yung nani. Nga naman, sige lang mo panginabuhi para sa yung balay, akong balay, hindi pasagdan. So nanaad siya sa balay si Ginoo, nanaad siya para sa balay si Ginoo, kumato pa yun i-fulfill ang iyang vows. Dapat natay vows, permi. Ikay, mura to nga itong bawa na, ang ato nagdumduman lagi nga vow, marriage vow. Nya, wala na bagay nagituman. Hello? Praise God. Let's proceed to the next one. Okay, He sent out His word and healed them, snatching them from the door of death. Let them praise the Lord for His great love and for the wonderful things He has done for them. Let them offer sacrifices of thanksgiving and sing joyfully and about His glorious acts. Psalm 107, gipadala niya, gihatag niya ang pulong o gipang-ayo niya sila. Snatching them from the door of death. Snatch, gibira sila, gikan sa gangaan sa kamatayon. Una na itabo sa itong mga trabaho sa deliverance team, mga visitation na to. We are snatching people from the door of death, from the hands of the enemy. So, let them praise the Lord for His great love. Nakinala mo, dahil sila sa Ginoo sa dakong nga gugma, and for the wonderful things He has done for them. Imagine ka nang na-disgrasya na abot gawasay na nagawas ng siguro. Kaya sa mga 3 months pa sa hospital. Paano ba yung ulo? Oo, mga 3 months. Wala na nagawin man, ipagawas na. Why? So to, He sent His word and healed them. The word of God is like medicine. When the word is released about healing, healing takes place. And after that, human ana nagibuhat nilo giay na balatian, gisnas sila gikan sa putan sa kamatayon siya. Kisa man ang dem, katong giayo, katong gisnas gikan sa
kamatayon. Let them praise the Lord. Dahil sa Ginoo, dahil kung ang ngalan si Ginoo, ang ngalan si Ginoo mo ay nakapaabot sa demonyo. For His great love and for the wonderful things He has done, let them offer niya, mag-offer sila sacrifice of thanksgiving. Maghatag sila halad sa pagpasalamat go to si Ginoo. And sing joyfully. Muawat nga malipan go to si Ginoo. For His glorious acts sa imay-mayaon nga gibuhat. Kadamdam ko sa una. Nagkapan kagyampuan. Nagbilagro siya ng Ginoo. And speaking of milagro, pati ng daghana. Di ka na siya. Hello? Kaya na ay mga kuan nga, counted si Ginoo pero wala nakita sa mga tao. Hello? So, totoo, simba sila. Salamat si Ginoo. Wala na po lagi kabuhan. Humanuba, dawas sana kaayuhan. Nalimtan na ang Ginoo. Let's proceed to the next one. So the righteous and godly loves God's instructions, and they have great peace, and they do not stumble. Let's see the verse on that. Summary 1965, those who love your instructions have great peace and do not love. Dili ka malkalab sa instruction nila kung dili ka righteous o godly. Amen. Never the wicked, never the ungodly will love the instructions of the Lord. So those who love your instructions have great peace and do not stumble. Katunay gugma sa imong mga instructions sa imong mga ipangsugo na ay dako nga kalinaw and do not stumble, di sila mapanto. So the righteous and godly, matod pa, love the instructions of the Lord. Ganaan sa instructions ni Lord. O naa sila grabe nga kalinaw. Alipayon sila malinaw. Tanawa si Pablo si Silas. Dili man sila trouble, kaya dili man sa trouble, di ba nagkaawit sila nag-ampo bisag tungas gabi eh? Hello? So sinitabo, nagmilagro ang Ginoo. Kung wala to sila, wala to sila gipreso ato, wala sila nag-ampo, wala sila nag-dive si Ginoo, dili to mahitabo ang milagro. So naatay buhaton para na milagro. Kung wala tay buhaton, walay milagro. Ana raman siya na. Kung saan pag milagro, magalit lugar ginong milagro. Kung sa magic. Kung wala tay buhaton, walay milagro buhaton si Lord. Kung natay buhaton ay milagro. Hallelujah. So those who love your instructions have great peace and do not stumble. Pero dili lang na mao. Isaiah is greater than that. Let's proceed to the next one. Isaiah chapter 26 verse 3 to 4. Open the gates to all who are righteous. Abrihi ang mga gangaan para sa mga matarong. Sa tanang matarong, allow the faithful to enter. Tuguti ang mga matinud-anon nga makasulod. You will keep in perfect peace all who trust in you. Kay imong tagaan og hingpit nga kalinaw kadtong nagsalig nimo. All whose thoughts are fixed on you. Trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Abrihi ang gangaan, mga gangaan, adtong tanan nga mga matarong. Atod pa, allow the faithful to enter. Tuguti ang mga matinud-anon makasulod. Muna sa ato dili pa sa uban nga, open man ta kasi musulod, di kay, kung dili ka membro ay sulod. The temple of the Lord, well, lapas na libot, open pa. Atod pa, we are free to enter. Gabi man siya, or dito gabi kay dito Manikos Barangay. Ito isang gabi nag-open ko sa akong Facebook. And then, nga atoy, nabay sa akong wall, nga open ang ilang simba, dili sa Philippines, kay foreigner to, dili sa Philippines, open ang ilang simbahan ini gabi Kay katong mga naglatagaw, walay balay, nga wala na pagkaon, ilang gi-welcome. Ilang giwalihan, gipakaon dito. Tibok gabi na ma-assign. Para nga, mo-accommodate nila, ilang i-comfort, ilang walihan, ilang ipakaon. Nilabay sa akong wall. Nga naman, ang balay sa Diyos open para sa musulod. Nga naman, usahay, maluwas ang tao, pinag-iskaon. Ano, sunugdadan lang sa kaon. Hello. Ito kaon. Duha na double nga pakaon. Physical and ito na mga tao. Mga workers dito. They sacrifice their time. They sacrifice their sleeping time just to serve the people who needs their service. Huwag na ay ilang nga tabangan. Inga na siya. Whatever God leads us to do, we must do because na ay result, na ay abot sa atong gipang buhat. Kaya wala lagi buhaton ang Ginoo kung wala po tayo buhaton. Whatever the leading of the Lord, we must do.
So, sa to, open the gates to all who are righteous, allow the faithful to enter. You will keep in perfect peace all who trust in you. Na adyo hingpit perfect peace ato pa, di na ka trouble, di na ka mag-worry. Isa ng epekto. Resulta, nga matarong ka godly. Dili na ka apektado sa kagubo. You have the stability of faith and feelings that the God that you are serving is able to help you, able to feed you, able to do something great for you to see miracles because you are His child and He is your God. All whose thoughts are fixed on yung mga na-fix sa Ginoo, trust in the Lord always. Salig lang gid sa Ginoo kanunay. Kay naa may tao nga dili mo salig kanunay. Inan mo salig kung napay kasaligan. O wala na, naambot na lang ani. Asa na mi pulutin. For the Lord God is our eternal Lord. Let's proceed to the next one. The righteous and godly, number 8, their path is level, not steep nor rough. Ang ilang dalan level. In Isaiah 26 verse 7, in Standard Version, the path of the righteous is level. You make level the way of the righteous. Ang dalan sa mga matarong gi-level ni Lord. Diba? Kung gidevelop na ang karsada mo, nang gisiminto na. Sa una, espalto, pamantuto, itong kisanan. Karon wala na kayo ng espalto, siminto na majority. So, nga na, kung naanay budget, wala gi tukob. Masiminto na dyan ang dalan. Salamat na sino during the 30 time build. Ang mga dalan ng luag na, niya mo na. So, nga na, kung nagplano ang administration na nagtanaw sa unsay maayo para sa dalan nga dili na gid magsagol ang mag-agi. Atod pa, una si Lord nagplano nga ang dalan sa matarong i-level na niya. Dili na rough. Dili na sana bawod-bawod, dili na batuon rocky, but level na. You make level the way of the righteous. Gi-level na ang dalan. Sadan na. Og sakay kasmo, di ba? Lahi magbagpadagan ka sa kanan nga simentado na kaysa batuon pa. Lubak-lubak pa. So let's proceed to the next one. Number 9, the righteous and godly preserves the wicked from God's judgment. Ang mga matarong nga tao, mga Diyos nun, maka-preserve sa mga wicked from God's judgment. Di ba sa Genesis chapter 18 na niya, if there are ingon si Abraham, Lord, kung naay 50 kay ingon si Lord, hukman, sunugon niya ang Sodom and Gomorrah for the wickedness of the people there. Ingon si Abraham, Lord, kung naay 50 ka-righteous people in Sodom and Gomorrah, will you still judge the Sodom and Gomorrah? Ingon si Lord, no, for the sake of 50 righteous people. Sa ato pa, ang 50 righteous people, mo'y mo preserve o sa kuan pa, sa ginamos pa, mo'y mo murag asin. Nga ang gigamusuni mo, dili man, baho, dili madaot. Hello. So sa to, the 50 righteous people, maka-preserve. Pero tanaw na to. Let's proceed. The next one. Yan ang kuko, 11:45 mag-stop. Ito na talito. Sige, hindi na tayo talian ng kaon. Hallelujah. Next slide. So, bargaining number of righteous. Ingon si Abraham. Lord, kung naay 50 kamatarong sa Genesis 18:26, isa. For the sake of 50 righteous people, di na nako, hukman ang Sodom and Gomorrah. Hangtod siya. Kung 55 na lang, Lord, hangtod 40, 30, hangtod 20. So, 5 na. Ikauno mga bargain ni Lord. Manang isuod na ko karon. Next slide. Genesis 18:33, ingon final gid hangyo ni Abraham. Finally Abraham said to Lord, please don't be angry with me. Ingon si Abraham, Lord, ayaw in taon kasuko na ako. If I speak one more time, kaisa na lang jud kong hangyo. Last na lang jud na kong hangyo. 5 na bi ang hangyo ganina. Suppose only 10 are found there nga righteous na, dili godly, dili religious. Suppose only 10 are found there nga righteous na ang idibutan dito. And the Lord replied, then I will not destroy it for the sake of the 10. So the righteous can preserve. The righteous and godly people preserves. Aron dili ma-daot. Hello. Isa ka isa di panawag dito. Aspas na naman. Insay contact na bata na akong mababasa. So ingon din nga maka-preserve. Muna nga bahalang pag kinaunsa,
i-maintain nga may nalukod tas Ginoo kay ra makatabang tas environment nga imbis hukman na maapil ta, dili pa hukman ni Lord kay daghan pa matarong. Dili lang tarong-tarong, matarong. Nga bisag walay simba, ang atong una nagkasing-kasing tarong. Hello. Praise God. Hallelujah. Sabot mo kung 11:45. Lakaw na. Sige, tawag siya panawag. I-contact sa ninyo din. Let's proceed to the next one. Oh. So, number 10. They are righteous and godly. Their home is blessed by the Lord. Ang ilang panimalay, panalangin ng sige, Proverbs 3:33. The Lord's curse is on the house of the wicked. Ang Ginoo mo tunglo sa balay sa dautan. But He blesses the dwelling of the righteous. Apan, gipanalanginan niya ang panimalay sa matarong. Naitunglo sa mga balay sa dautan. Apan ang balay sa mga matarong, panalanginan sa Ginoo. Muna diferensya. Diferensya sa panimalay sa matarong, panimalay sa dautan. Ang problema, sa balay sa matarong, naapoy sagol nga dautan. So, nagsagol ang tunglo o blessing. Kung naigubot, naapoy linaw usahay. Kung wala ato badlungon, linaw. Kung naay badlungon, gubot. Sakto man. Amen. So ang nanghimong blesser, nagdalag blessing. Ang dautan naghatag og kagubot wa pagi blessing. Not yet done. To be continued. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Parang bitin. Amen. Hallelujah. Shall we all stand up? Oh, glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords. Let's stand.